Ayan, thumbs up naman dyan. Recording in progress lang daw. Yan. Okay, okay. Let's go. Yan, malinaw ba ako? Rinig ba ako ng lahat? Thumbs up lang kayo ng ganito. Ayun. Okay, okay. So, kumusta po? Okay, gusto ko lang po batiin ng lahat ng nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang abroad. Okay, pati yung mga kasama natin ngayon na nandyan, yung mga naka-duty, okay, yung mga nasa kanya-kanyang mga bahay ngayon. Yun nga, isang mapagpalang gabi sa ating lahat kasi pinagsama-sama na naman tayo ni Lord, di ba? Even though, alam niyo yun, sobrang daming nangyayari ngayon sa labas, at least may mga bagay tayong dapat ipagpasalamat. Una, yung health natin, yung family natin, at higit sa lahat, yung opportunities na meron tayo ngayon. Tama ba? So, I'd just like to thank Miss Miles sa pag-intro sa akin. Salamat. Yan, okay? At syempre sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon na naging part ng gathering ngayong gabing ito na kung saan talagang nagkasama-sama tayong lahat. Bibiro kasi mag-organize ng ganitong klaseng event. Di ba? At nakakatuwa na sa oras na ito, okay, meron tayong 106 participant, di ba? Despite of, ayan, 100, ayan, kanina 106 lumabas sa yata saglit. Okay, so imaginein mo, maraming kasama tayo dito na yung iba pwedeng nanood naman ng TV, pwedeng nagde-Netflix, di ba? Pwedeng naglalaro, pwedeng kung ano, na kung saan, meron ka pool. Ayan, wait lang po sa ano natin, no? Kaalaman. Okay po ba yun? Hello? Ay. Hello, hello yan. Okay na? Okay na? Yes po. Yun, thank you, thank you. Yun nga, okay. So sabi ko nga, kahit saan ka pumunta, may matututunan ka. Okay po ba yan? Kahit sinong kasama mo, may matututunan ka. Okay po ba yan? Whether maganda o pangit, basta pagka lagi mo sila nakakasama or lagi kang nandun, okay, lagi ka may matututunan doon. Okay, basta binibigay mo yung focus mo, yung attention mo sa isang event or tao man yan, okay, or scenario, basta lagi ka may matututunan. Ang akin lang kasi sobrang importante na buti nandito ka. Okay, kasi alam niyo naman yung ginagawa natin, this is business. So, bago to sa karamihan, di ba? So, normal na talagang in order na mas matutunan mo ng matutunan yung flow ng business, talagang mag-ano ka, magbibigay ka ng oras. Okay po ba yun? Kasi tulad nga ng sinabi ni Miss Miles kanina, okay? So, bago ko rin ho gawin yung negosyo. So, part-time ko din po siya ginawa. So, former waiter sa events, nursing student din po ako. Okay, nursing grad actually. Okay, na hindi ko rin linya yung ganitong klaseng negosyo pero nagawa kong kumita dito dahil ibinigay ko yung oras ko, yung sarili ko na aralin yung negosyo kung paano siya papatakbuhin. Okay po ba yun? At ang naging resulta, kumita po tayo dito. So sa lahat ng nakikinig po dito, okay, kung iniisip mo na parang waste of time, hindi po. Okay, lagi niyo tatandaan, walang wasted time. Okay? Walang wasted time. Laging ang oras na nilalaan mo, laging may learning time yan. Whether maganda o hindi. Okay? Basta lagi ka may matututunan dyan. Okay po ba yan? So, sa lahat ng ngayon, shoutout lang din, okay, dun sa mga nasa abroad na naka-duty ngayon. Alam ko, hindi biro yan. Okay? Kasi alam natin, naka-duty kayo, di ba? So, may segue lang kayo. Di ba? Pero but still, nandito kayo. Yung iba naman na may privilege na uh, maka-attend ngayon. So sobrang ano yan, sobrang blessing yan para sa part mo. Okay, so let's make the most out of it, okay? Para at least mas matutunan natin yung business, okay? So ang negosyo kasi natin ano yan parang tag nito, parang estudyante tayo dito, okay? Aralin natin, aaralin. So kailangan lang open ka sa mga bagong kaalaman na matututunan mo. Okay po ba 'yun? And consistent learning lang. Okay po ba 'yun? So, well, ang point lang naman yung discussion natin ngayon is focus, okay, sa mga bagay na makakatulong, especially dun sa mga bago. Kung meron dito yung mga bago na kakasali lang po, welcome po sa inyo. Okay? So actually hindi tayo masyadong magdi-discuss ng mga technical na bagay kasi meron po tayong special na training para diyan. Okay po ba 'yon? So meron po tayong mga discussion na ganito na kung saan ang pag-uusapan ho natin yung mga bagay na makaka-relate.
Okay, yung bawat isa. Okay po ba yun? Kasi majority dito yung mga bago parang, teka lang, sandali hindi ko alam yan. Parang hindi ako makarelate, hindi ko, parang nalilito ako o ano. So sa totoo lang, kung dumadating ko sa point na yon, you're perfectly normal. Okay? Perfectly normal. Okay, wag ka mag-alala, wag ka mahiya, wag ka mailang. Normal ho yung nararamdaman mo. Laging ho natin ang isang bago sa ating pakiramdam. Okay, laging bago sa atin ano yan, uncomfortable at first. Pero along the way, pagka alam mo yun, pagka na-absorb na natin siya, okay ba 'yon? So nagiging normal na lang. Okay po ba 'yon? So ngayon, okay, sabi ko nga, ang magiging discussion naman natin ay pag-uusapan lang natin yung mga normal na nangyayari sa labas na normal na na-experience mo sa labas at probably yung iba dito nagiging habit na natin. Okay? Na hindi natin alam na yun pala yung ako sa totoo lang, ang makakapag-decide kung anong mangyayari sa'yo sa future mo is your habit. Okay? Yung habit. Kung ano yung magiging habit mo, yun yung magde-define kung ano yung magiging future mo. Okay po ba yun? Kasi once na naging habit mo yung isang bagay, consistent mo siyang gagawin. Okay, so once na nandun yung consistency sa ginagawa mo sa isang bagay, laging merong resulta. Okay po ba yun? So pag-uusapan natin yung mga habit or yung mga mentalidad na naglalaro lagi sa isip natin o baka ngayon meron tayong ganun na at least malalaman natin this time around kung makakatulong ba siya sa akin pag ginagawa ko yung negosyo o dapat ko ba siyang i-adjust para mas makatulong sa akin para sa ginagawa. Kasi sa totoo lang, ito lang ho isipin natin. Okay? Sa 119 participant ngayon, okay, ang business ho natin is focus on personal development. Okay? Personal development. Sa madaling salita, okay, lahat ho tayo dito, simula newbie lang din. Pero along the way, okay, meron ng transition na mangyayari sa atin. Sa ating constant na pag-attend sa mga bagay-bagay, okay, na gagawin natin dito sa business. At sisimulan natin sa discussion natin ngayong gabing ito na kung saan ma-assess natin ano ba yung mga bagay na makakatulong sa akin or hindi makakatulong sa akin. Okay po ba yun? So, start na tayo, okay? Doon sa ilan na gustong mag-notes, pwede ka pa pong notes, okay? Wala naman pong problema dyan. Doon sa ilan na, simulan na ho natin. Okay, actually, mag-share ako ng aking share screen lang po ako, ha? So, meron ho kasi kung ginawang PowerPoint dito. Yun. Yan. Sabihin nyo lang po kung nakikita nyo, ha? Kita po ba? Yan, kita po. Yan. Yan, thumbs up lang. Kahit hindi na ho kayo magpindot ng thumbs up na logo, okay lang. Kahit gumanyan lang kayo, okay lang. Actually, mas gusto ko nga po yung ganun yung interaction natin, yung gaganyan kayo. So, kasi kapag naggumaganyan ka, so makikita mo talaga yung tao yung nakikinig. Yung iba kasi parang, pindutin ko ng halan to. Okay, point. Tapos balik ako sa dati kong ginagawa. Di ba? So, maganda yung okay, gaganyan, nakikita mo. Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon, okay, so 9 deadly pitfalls. Okay, sa mga hindi nakakaalam, ano ba 'yan? Baka ano 'yan, tag nito medyo deadly, 'di ba? So pitfalls parang ano 'yan, bangin, 'di ba? So tendency delikado, okay. So siyam na delikado, okay, nakamamatay na pitfalls or sa madaling salita, ito yung pwedeng makaapekto, okay, sa ating journey along success. Okay. Ano man yung ginagawa mo, ano man yung pinagkakaabalahan mo, okay, meron tayong mga pag-uusapan ngayon na i-relate natin sa buhay mo ngayon, at sa magiging buhay mo pag ginagawa mo na yung negosyo para at least magkaka-parehas tayo or nasa same page tayo. Okay po ba yun? So ngayon, ang una natin pag-uusapan ngayon, ano ba yan? Yung mga maling gawain. Okay, mga maling gawain, okay, mga bagay na hindi makakatulong sa'yo in order na maging successful dito or kung ano man yung gagawin mo sa labas. Okay? So alam ko yung ilan dito mas may edad sa akin, yung iba baka may alam mo yan, iba sa totoo lang maging open lang ho tayo sa kaalaman. Okay?
At maaari may matutunan ka dito na pwede mong ma-apply natin sa ating mga personal na buhay. At for sure, baka yung iba dito alam nyo na rin. Okay? So ngayon, okay. Ang una nating pag-uusapan ngayon ay yung una. Ano ba yun? Number 1, okay, is having a poor self-image. Okay? Poor self-image. Ano ba to? Sa Tagalog, okay, mababang pagtingin sa sarili. Okay? So anong point doon? Pag kung ano man yung sa lahat ng sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng nakikinig, di ba? Pag ikaw ba yung tipo, ito, kwentuhan lang naman ho natin to para at least makaka-relate din yung iba, di ba? Kung ikaw yung tipo ng tao, okay, na ang ng tao, palagi mo aasenso ka ba? Palagay niyo po, di ba? Isipin mo natin yan, di ba? Poor self-image, sa madaling salita, yan yung tingin mo sa sarili mo. Or sa madaling salita, pagpapahalaga sa sarili. Okay? Pagpapahalaga sa sarili. Guys, lagi po natin tatandaan, okay? Kung tayo mismo, hindi natin pinahalagahan yung sarili natin, hindi natin binavalue yung sarili natin, sa totoo lang, magiging malaking factor po yun. Okay? Kasi sa totoo lang, yung tingin mo sa sarili mo, okay, ito yung magdidikta kung saan yung magiging direction mo. Okay po ba yun? So, maraming tao ang hindi nagiging successful kasi bakit? Ang tingin nila sa sarili nila, maliit. For example, ganito. Bibigay po ako ng example. Baka yung iba dito makaka-relate. Ganito kadalasan ganito. Pag meron hong opportunity or nag-a-apply, iba kadalasan, pag tinatanong, bakit yan yung trabaho mo? Ang sagot ng ilan, hindi naman sa pag-ano, hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya ito lang yung buhay ko. May narinig na ho kayong ganon? Tama po ba? O minsan baka tayo minsan nasasabi natin sa sarili natin yun. Diba? Hindi, ito lang kasi ako ito lang natapos ko, ito lang yung nagigets niyo po? Guys, poor self-image. Sa ganoong aspeto ho, sa totoo lang, limiting beliefs po ang tawag doon. Tayo mismo yung naglilimita sa mga bagay na pwede nating marating sa buhay natin. Okay po ba yun? Na kung tutuusin sa totoo lang, sa senaryo nangyayari ngayon sa labas, ang marami iniisip, hindi, ang pagka-graduate lang, sila lang yung may opportunity umasenso. Sa totoo lang, alam niyo po ba na napakarami pong tao ngayon na hindi po graduate pero napaka-successful po sa buhay? Bakit po? Bakit sila successful? Hindi nila hinayaan yung kanilang pagtingin yung ranking nila sa sarili nila na makadikta kung ano yung magiging resulta nila sa buhay nila. Okay po ba 'yon? Hindi nila hinayaan na yun yung alam mo yun yung makakaapekto sa kanila. Sa totoo lang parang ano ho yan parang ganito, meron akong kwento. Yan. Gusto niyo ng kwento? Yan. Sino gusto ng kwento? Yan. Paki-thumbs up ako kung may gusto ng kwento. Thumbs up ka lang. Yan, okay. Meron po ako ikukwento. Okay. Meron ho kasing isang estudyante. Okay, yung estudyante, okay, pumasok siya sa classroom. Okay, ngayon yung mga classroom niya, pinagtripan siya. Kasi itong estudyanteng to binubuli. Alam mo ginawa sa kanya, nilagyan siya ng papel sa likod. Ang nakasulat, I am stupid. I am stupid. Yun yung nakasulat. Ngayon, nagsimula na yung klase. Nakaupo na sila sa upuan. Ngayon ito, dumating yung teacher nila sa math. Ngayon yung teacher nila sa math, ang ginawa, nagsulat ng problem sa blackboard. Ngayon yung problem sa blackboard na mahirap siyang sagutin. Okay? Mahirap yung solving problem. Ngayon, ang nangyari ganito. Tung estudyanteng to na nilagyan ng papel sa likod, alam mo ginawa, nagtaas siya ng kamay. Sinagutan niya yung problem. Ngayon, nung pagtayo niya ngayon, papunta dun sa blackboard, yung mga classmate niya nagtatawanan. Kasi nga may nakasulat. Ngayon, habang sinasagutan niya yung problem, tumatawa yung mga classmates niya. Ngayon, after nun, nasagutan niya yung problem sa blackboard. Ngayon, ito nangyari.
Yung teacher niya napansin, bakit ba tumatawa yung mga classmate mo? Pagtingin niya doon sa likod niya, sa likod ng estudyante, meron palang nakasulat. Ano yung nakasulat? Okay? Ang nakasulat sa likod niya, I am stupid. Tinanggal ng teacher niya ngayon. Pinakita niya doon sa estudyante. Sabi niya, Iho, alam mo ba na meron kang nakadikit na ganto sa likod mo? Sabi niya, hindi po. Ah, okay. Guys, students, makinig kayo. Okay? Alam niyo ba na hindi tama tong ginawa niyan to? Okay? Kasi hindi to makakatulong sa bawat isa. Ngayon, ang sabi ng teacher, sa totoo lang, Iho, sinabi niya dun sa estudyante, sa totoo lang, Iho, buti na lang. Buti na lang. Alam mo, Iho, buti na lang, hindi mo nakita yung nilagay ng mga classmate mo sa likod mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag nakita mo kung ano yung nilagay ng classmate mo sa likod mo, malamang na-distract ka sa ginagawa mo na pagsagot sa blackboard. Dahil hindi mo siya nakita na ibigay mo yung best mo, okay, nag-grab mo yung opportunity, nagawa mo siya ng tama. Bakit? Kasi hindi mo nakita yung nilagay nila. Okay po ba yun? Yung nilagay nila na makakapag-limit sa'yo. Okay? Ngayon, ang advice doon, ang lesson sa lahat ng nandito, maraming tao ang magsasabi sa'yo na lelabelan ka. Lelabelan ka, ito ka, ganito ka lang, ito lang yung mararating. Guys, okay, wag mong hayaan. Ang pinaka-importante is kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Okay po ba yun? Kung saan ka makakapunta, magdidepende kung ano yung vision na gusto mong puntahan. Okay po ba yun? Ikaw ang driver ng sarili mo. Okay po ba yun? So dapat, wag natin hayaan na maapektuhan tayo sa mga sinaano natin ng kasi sa totoo lang yung pagtingin natin sa sarili natin, minsan nakakaapekto rin yung mga bagay na yun. So guys, if I were you, tanggalin natin, wag mong pababain yung self-esteem mo sa madaling salita. Iangat mo siya. So paano natin iaangat yung self-esteem mo? Well, una, syempre, for self-image, ito yung sagot diyan eh. Okay? Ano ba yung mga bagay na napapasaya sa'yo? Okay, for example, poor self-image, kung masyado kang nada-down kasi yung iba minsan ganito kasi yung ano ko ganito itsura ko yung ganyan. Hindi, kung ganyan ang itsura mo or alam mo yun, physical na nyo, guys, isip ka ng paraan. Bakit? Isip ka ng paraan kung paano mo mabuboost yung moral mo. Kasi guys, at the end of the day, ipaglalaban mo yung sarili mo. Di ba? Kaya nga pansinin mo yung iba, inaayusan nila yung sarili nila, pinapaganda nila. Di ba? Kasi bakit? Hindi nila hinahayaan na talagang manatili sila kung baga ganito eh. Yung guys, diretsuhan na. 'Di ba yung iba hinahayaan nila parang malosyang sila. 'Di ba sa mga yung ilan, yung mga babae, 'di ba sa mga mag-asawa, 'di ba yung minsan hinahayaan nila malosyang sila, hindi eh. 'Di ba? So guys, dito this time around, kailangan ang gawin mo, okay, huwag kang pumayag na gano'n yung parang tipo malolosyang ka lang kasi bakit? Puro self-image yun eh. Kaya minsan nagse-self-pity tayo eh. 'Di ba? Kasi yung poor self-image, ang kadugtong niyan self-pity eh. Alam niyo ba 'yun? Self-pity yung ito diretsuhan. Meron bang umasenso na puro self-pity ang tumatakbo sa kanila? Wala. Walang umasenso ng gano'n, 'di ba? May nagtagumpay ba ng gano'n? Wala, guys. So do'n pa lang, alam na natin hindi siya makakatulong. So ang gawin natin, i-adjust natin. Okay po ba 'yon? So next, pag-usapan natin. Negative self-talk. Ayan. Ito, connected din 'yan. Actually, halos magkaano rin sila eh. Magkapatid. Negative self-talk. Alam niyo ba, sa totoo lang, ito yung isa sa mga bagay na nagiging dahilan kung bakit maraming suicidal attempts ngayon. Yung negative self-talk na to. Okay? Alam niyo kung bakit? Once na laging tumatakbo sa sistema mo yung mga negative self-talk na to or bigyan ko kayo ng konti ano. Minsan kasi ang iba, okay, yung negative self-talk na to, minsan lumalabas pa nga ito eh.
yung nagiging negative yung pananaw mo sa maraming bagay. Alam mo kung bakit? Kasi yun yung umaandar sa'yo eh. Guys, magbibigay ako ng example. Okay. Negative self-talk. Okay. Yung tipong may mga opportunity sa'yo. Okay. Na minsan, ikaw yung pumipigil. Ikaw na yung pumipigil. Punong-puno ka ng takot. Punong-puno ka ng duda. Kesyo hindi ko kaya yan. Kesyo mahina ako. Hindi ko, alam mo yun, hindi ko kasi ko magaling sa ganyan. Diba? Alam mo yung magkakaroon ka ng opportunity na mag-excel sa isang bagay, pero mas niyayakap mo yung pagiging negatibo. Diba? At ang pinakamasamang part niyan, pag yung negative self-talk mo, sobrang-sobra na, alam mo tendency mangyayari niyan? Mag-overflow yan. Mag-overflow yan. Kaya pansinin mo, mayroong mga tao na sinasabihan, alam mo, ang nega-nega mo. Tama ba? May mga kakilala kayong ganun. Yung pagiging, alam mo, yung pag-iisip nila ng negative, minsan, kahit sa, yung nasa isip lang nila, lumalabas na. Nagmamanifest na. Nakikita na sa mukha nila. Yung tipong, alam mo, yung itsura mo, alam mo, ba't ganyan yung mukha mo? Napaka-negative. Di ba? Na ano yun? Di ba? Alam mo yung, guys, ganun yan eh. Doon yan eh. Yung tipong masyado mong niyayakap yung pagiging negatibo. Diba? Yung mga negatibo. Guys, if I were you sa lahat ng nandito, practicein natin yung positive self-talk. Actually, merong mga trainers, alam mo ba, ginagawa nila, alam ba, pagkagising nila sa umaga. Alam mo, ina-advise nila. Pagkagising nila sa umaga. Ito, ina-advise sa mga trainer. Alam mo, gagawin mo daw, harap ka sa salamin. Bawa ikaw, ano ka, kumbaga pagkagising mo sa umaga. Ang una mo daw gawin para maging maganda araw mo, syempre magpe-pray ka. After mo mag-pray, harap ka sa salamin. Pag harap mo sa salamin, huwag ka magugulat ha, ikaw yun. Ikaw yun, baka uy, sino to? Huwag ka magugulat. Ikaw yun. Sabihin mo sa kanya, alam mo, ang gwapo mo ngayon. Sabihin mo yun. At make sure wag kang tatawa. Kasi bakit? Hanggat tumatawa yung nandun sa salamin, ikaw yun. Tinatawanan mo yung sarili mo. Di ba? Di ba? Ano pa? Lahat ng mga positibong bagay, sabihin mo. Sabi nga doon sa kanta ni Michael Jackson, alam niyo ba yung kanta ni Michael Jackson, yung Man in the Mirror? Alam niyo yan? Sino nakakaalam nun? Yung mga medyo may edad-edad na dito. Yan, may mga nakakaalam ba din? Yung mga kilala niyo si Michael Jackson? Siyempre, kung di nyo kilala yun, grabe ka naman. Ano yung Justin Bieber lang yung kilala mo? Ano tayo magkaedad? Wow. Diba? Sabi sa kanta ni Michael Jackson, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Alam mo, ang title nung kantang yon, Man in the Mirror. Sa totoo lang, pakinggan niyo yung kantang yon. Sobrang positive. Sabi nga dun sa kanta niya, I'm gonna make a change once in my life. Diba? It's gonna be real good. Make a difference. Gonna make it right. So sa madaling salita, ang sinasabi niya doon, okay, ikaw mismo, kailangan ang pinakakakampi mo, walang iba kung hindi yung sarili mo. Kasi alam mo kung bakit? Kung yung sarili mo hindi mo kakampi, sino kakampi dyan? Sino kakampi dyan? Di ba imaginein mo? Kung yung, alam niyo ba, sa totoo, ang pinakamahirap na part, yung kaaway mo yung sarili mo. Kasi pag kaaway mo yung sarili mo, paano ka kakilos? Anong action yung gagawin mo? Di ba? Mahirap yun. Di ba? Kasi kung yung sarili mo nga, hindi nagkakasundo, yung isip mo sa puso hindi nagkakasundo, mahirap yun. Di ba? Kaya if I were you guys, una niyong i-assess ganito. Kailangan niyo munang kausapin yung sarili natin. Bago kayo kumausap ng mga tao sa labas, okay? Bago ka mag-positive ng mga tao sa labas, ang i-positive mo muna yung sarili mo. I-positive mo muna yung sarili mo. Mahirap bang positive sa labas kung ikaw mismo sa loob mo negative? Mahirap yun. Mahirap yun kasi bakit? Magmamanifest kikita, lalabas yan eh. Lalabas yan sa'yo. Kaya if I were you sa lahat ng nandito, kung gusto mo maging positive yung mga kausap mo,
kailangan una sa'yo yung magsisimula. Kailangan sa mukha mo pa lang. Tingnan mo yung mukha mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo. 'Di ba may monitor yung ano mo, may monitor yung cellphone mo. 'Di ba may monitor yung cellphone mo? Kasi ano yan eh. 'Di ba Zoom tayo, 'di ba? Nakikita niyo ba yung itsura niyo? Nakikita niyo yung itsura niyo? Yan. Tingin ka doon sa itsura mo, doon sa itsura mo sa monitor mo, yung mukha mo tapos ngumiti ka. Ngiti ka sa kanya. Yee! Yee! Sige nga, sige. Ang hindi ngumiti, walang pay-in, 3 buwan. Sige. Yee! Sige, tingnan mo. Ngiti ka. Di ba ang pogi? Di ba ang ganda? Imagine mo yan, di ba? Yan yung mukha na makakapagpa-pay-in. Tama ba? Kasi mukha ng, alam mo, mukhang hindi makakapagpa-pay-in. Yung mukha pa lang, alam mo yung mukha pa lang, alam mo yun, ano pa lang, September pa lang, pero yung mukha niya, mukha ng Biyernes Santo. Imagine mo yun, di ba? So guys, hindi stress tab ang makakatulong sa'yo. Okay, lagi mo tatandaan. Hindi stress tab. Kailangan mo self-talk. Kausapin mo yung sarili mo. I-motivate mo yung sarili mo. Paano ba mag-motivate ng sarili? Siyempre, ikinig ka ng mga positive na music, di ba? Ano pa? Huwag ka na makikinig ng mga drama, di ba? Kasi yung iba, alam mo yun, gusto maging positive, tapos magpe-play sa umaga, alam mo yun. Kaya tinan mo yung mga Sunday, di ba, pag mga linggo, di ba, pansin magpapatugtog yung mga kapitbahay nyo, di ba? Tapos yung mga tugtog, ang aga-aga, linggo, tapos ang drama. Di ba nangyayari yun? Di ba? Huwag kayong makikinig doon. Hirap yun. Hindi po. Ang saya-saya mo, tapos sa umaga, makakaroon, di ba, ang saya mo, good morning, pagkagising mo, good morning. Tapos yung sounds ng kapitbahay mo, ito yung tugtog. Alam mo ano? Ito. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana ako ngayon tapos na. Di ba yung mga, grabe, imagine mo, saya-saya mo nung umaga, tapos nung naririnig mo, ay, grabe, lungkot ka na naman. Tapos OFW ka. OFW, nasa abroad ka. Ito matindi. Siyempre, good morning, pagkagising mo, tapos yung katabi mo, magpe-play ng music. Pinoy din, alam mo, papakinggan. Ito, napakasakit, Kuya Eddie. Di ba? Imaginein mo, pambira. Di ba? Ang kwento pa naman yung kantang yung ano, yung kay Kuya Eddie, yung ano, yung pinagtaksilan siya nung asawa niya, nasa abroad siya, pag-uwi niya may asawa ng iba, may anak pa. 'Di ba? Napakasakit Kuya Eddie talaga eh. 'Di ba? So sa lahat ng mga nag-a-abroad dito, huwag kayong makikinig ganun ha. Mahirapan kayo mamaya alam mo yun, minsan kasi nire-relate, wala, ugali pa naman ng Pilipino yan. 'Di ba? Minsan manonood tayo ng drama, 'di ba? Imagine mo, ang saya-saya mo manonood ka ng drama, papalungkutin mo yung sarili mo. Ang tanong ko, bakit? Bakit? Ang saya-saya mo kaya. 'Di ba? Yung iba naman tatakutin yung sarili. Ang saya-saya mo manonood kang horror, bakit mo tatakutin yung sarili mo? 'Di ba? Hindi naman sa pag-ano, 'di ba? Nagets mo? Do you get what I'm saying, guys? 'Di ba? Alam mo 'yan, once sineset mo yung mood, once you're setting the mood, gawin mo siya consistent. Consistent. Siguro sa umaga ngayon, ako, share lang ako ng konti. Ang ginagawa ko ngayon, every morning, gospel song. Gospel song. Dami niyan. Marami kayong mahahanap diyan sa ano, sa YouTube. Oo. At least play kayo siguro at least mga 30 minutes. Pop, alam mo yan, puro gospel song or ano, basta something na makakapag ano sa inyo, yung will set your mood right sa kumbaga. 'Di ba? Parang ganito, bigyan ko kayo ng idea. Sino nag-exercise dito? Sino yung nagwo-workout sa mga kalalakihan? Wala? Wala? Yung mga babae, sino dito yung mga nagpapasexy? Iba din, iba din. 'Di ba guys? Pansinin nyo, pag pumunta ka sa gym, di ba may music? Nagets nyo? Di ba may music? Ano yung mga music? Yung mga music ba drama? Yung mga music ba antoking ka? Di ba hindi? Usually, ang mga music doon, yung gaganahan ka talaga, may energize ka eh. Alam mo kung bakit? Kasi tinatanggal yung ano eh, yung imaginein mo. Halimbawa, ikaw, di ba, payatot ka or kaya mataba ka. Tapos tingin ka sa salamin, sa gym ka, di ba, parang nahihiya ka, ganyan, ang lalaki ng katawan nila. Tapos biglang ang tugtog, alam mo yung tugtog, Eye of the Tiger. Then,
Then, I have a tiger. Bigla kang feeling mo, boksingero ka na rin, di ba? Alam mo yun, yung parang na-hype ka, nadadala ka, guys. That's one factor, di ba, na makakatulong sa dating ka sa nanghihina ka. Well, huwag kang mag-alala. You're perfectly normal. Kung nada-down ka, nanghihina ka, alam mo yun, you feel stress, kakaroon ka anxiety, minsan feeling mo parang nadidepress ka. Huwag kang mag-alala. You're perfectly normal. At sa panahon ngayon, normal po yun nangyayari. Hindi, ito lang gusto kong lagay mo sa isip mo, hindi ka nag-iisa. Maraming nakaka-experience niya. Okay? Ang kailangan mo lang gawin ngayon is labanan mo yan. Di ba? Labanan mo, isip ka ng way. Oo, kasi hindi madali yan. Kasi at the end of the day, yung negative self-talk mo, yung iniisip mo, maka-apekto yan sa health mo. So, hindi siya magiging mabuti sa'yo. So, if I were you, make a necessary adjustment for that. Okay po ba yun? Nakarelate? Especially dun sa mga kasama natin dito, hindi naman po sa ano lalo na kami, yung ilan dito na mga medyo nagkakaedad na dapat alam mo yun. Iba kailangan yung pinapakain natin sa isip natin, kailangan more on positivity talaga. Okay po ba yun? So, next. Ay, sorry medyo wrong spelling ako doon. Okay. But anyway, pagtangkilik ng sariling atin. Medyo nawawala po, Teacher Erwin. Ayan. Medyo mahina lang po ang signal. Wait lang po natin, no? Medyo mahina lang po yung signal ni Sir. Huwag tayong mainip kasi ang pinaka-importante sa lahat kung hindi tayo naiinip. Tama po ba? Kaya yung mga natututunan nyo, kailangan talagang take note nyo talaga kasi yan yung ituturo nyo sa lahat ng mga talagang magiging business partner ninyo, no? Kaya sa bawat itinuturo dapat maximize nyo yung bawat salita. Kasi yun po yung kukunin ninyo, tama po ba? Para yun din po yung ituro nyo mismo sa tao. Wala pong no? Diretso Hello, lang Miss po tayo. Miles. Yun. Okay na? Ay, Andiyan na si nakaka Sir? ko. Yun, Okay na po. sorry. Oo, ganun talaga. O, kailangan positive lang daw, di ba? So, huwag tayo magpa-apekto dyan. Importante, focus tayo, di ba? Yun. Okay, proceed tayo. Okay. May natututunan naman so far, no? May natututunan ba? Sabihin nyo lang pag wala, uwi na ako. Eh, sakto na kaso nasa bahay pala ako. Hindi nyo ako mapapauwi. Saan na tayo? Ito na. Oh, guys, focus kayo. Not using products or di tangkilig. Pag tangkilig po yan, baka may gayahin nyo pa. Tamkilig ang hirap. Okay. Sariling atin or yung product natin. Guys, if I were you, be proud of your own product. Okay. Bakit ko to sinama? Kasi syempre, hindi business yung ginagawa natin eh. Okay. Palagay mo, yung may-ari ng Coke, umiinom ba siya ng Pepsi? Palagay mo. Di ba? Syempre, hindi. Ang inumin niya yung produkto niya. Tama ba? So yung, di ba, yung may-ari ng ng Ginebra San Miguel, ang iinumin ba niyan yung produkto ng iba? Siyempre hindi, ang inumin niya, tatangkilikin niya yung sarili niya. Kasi pag ikaw mismo hindi mo tinatangkilik yung sarili mo, at ikaw mismo hindi mo na-appreciate yung bagay na meron ka, what mo rin ibang tao sa labas? Tama ba? What mo rin ibang tao sa labas? Kung ikaw mismo hindi mo magustuhan, parang ganito, benta mo muna sa sarili mo bago may benta sa iba. Nagets niya? Parang ganito. May produkto tayo. Pampaganda. Pero pag nakikita ka mukhang, teka lang sandali iba yata to mukhang kailangan ng at pampatawas ba kailangan ng produkto? hindi, hindi yun Nagets niyo, di ba? Halimbawa, ang produkto natin, pampakinis, di ba? Tapos ikaw yung kabaliktaran, mahirap naman yun, di ba? So, guys, ito ho yan Be product of your own product. Okay? Tangkilikin natin yung product. Actually, totoo lang. Maganda products natin. Okay? Nag-expand, alam mo hindi lang tayo nagfo-focus sa isang produkto na
na more on yun lang yung gamit. Ang daming na-add. Imagine mo ngayon, yung mga new added products natin, meron tayong mask, di ba? Nag-innovate, meron tayo yung alcohol, meron tayo nung, alam mo yung ano, yung kwentas na ano, na ion, di ba? Hindi ion ni Vice Ganda ha, iba yun ha, si Ion, di ba? Iba yun, iba yun. Baka mamaya si Ion yung picture ni Ion, ilagay mo sa ano, ito pwede na to si Ion. hindi, hindi ganun. Okay? So what I'm trying to say is, ang dami nag-ano yung products, nag-innovate siya, nag-iiba. So if I were you, i-experience niyo yan. Okay? Sino dito yung hindi pa nakakagamit ng products ng company? Sige po. Taas po yung kamay. Meron pa ho ba dito hindi pa nakakagamit ng product natin? Hindi pa nagkakagamit ng product natin? Kasi pagka hindi, kakausapin ko yung sponsor nyo, bakit hindi kayo pinapagamit? Di ba? So akin lang, wag nyo ibenta lahat. Experience nyo, gamitin nyo. Okay po ba yun? Kasi ang hirap nun eh. Kapag di mo alam, for example, may produkto tayo, uy friend, di ba gusto mong pumuti? Oo gusto ko pumuti. Balita ko, meron ka ng mga binibenta dyan pampuputi. Oo friend, meron ako dito, sakto bagay ito sa'yo. Ano ba yung meron ka dyan pampuputi? Meron ako ditong glutathione lotion. Wow, maganda ba yan? Oo, maganda to. Ang gawin mo, friend, ganito. Sa umaga, inumin mo, puputi ka. Palagay, palagay mo, totoo ba yun? Mangyayari ba yun? Hindi. Kasi bakit ikaw mismo hindi mo alam yung produkto. Hindi mo tinatangkilik eh. Pag di mo tinatangkilik yung produkto, one thing is for sure, hindi mo siya alam kung paano gagamitin. Tama po ba? So sa lahat na nandito, if I were you, tangkilikin natin, gamitin natin para at least pag may nagtanong sa'yo, uy, anong feeling nung ginamit mo yung produkto? Ano yung naramdaman mo? Di ba? So at least makakasagot ka. Di ba? At least kasi na-experience mo eh. For example, ganito. Halimbawa, babae ka. Uy, tag na ito. May product daw kayo, yung max out daw, max out. Di ba, babae ka. Nagamit mo na ba? Ginanong ka ngayon. Nagamit mo. Actually, oo eh. Tumigas nga eh. Yun. Hindi. Hindi, joke lang kayo naman. Pinapatawa ko lang kayo eh. Tumigas yung yung mga katawan nyo, braso nyo kasi nagiging energetic kayo. Kasi sa totoo lang yung max out, hindi lang yun dun sa, alam nyo na, hindi lang yun sa pangbakbakang baka mamaya iniisip nyo, hindi, mag-max out. Ay, pag may nakita ka yung crossline mo, bumili siya ng max out, malamang may aanuhin to mamaya. May aanuhin yan, sigurado ako may aanuhin yan. Di ba? Eh yun pala, nagbibenta ng max out kayo naman. Grabe naman. Di ba? Hindi ho. Okay. So yung max out po, actually pang-energize din. Especially dun sa mga kasama na natin na mga nasa service po. If I were you, itangkilikin yung produkto. Kasi syempre, yung katawan natin, di ba parang pagod, di ba? Kasi nakakatulong siya alam mo yun, pampa-boost ng energy mo. Energy. Okay? So makakatulong siya. Ngayon, ikaw na bahala kung saan mo gagamitin yung energy na meron ka. Di ba? So pwede mo kasi siyang gamitin sa mga activities na related sa work mo or yung mga ano. Pero kung gusto mong may ibang gamitin, decision niyo na po 'yan. Okay po ba 'yan? So kung gusto niyo, videohan niyo tapos kwento niyo sa amin para may demo, hindi joke lang. Hindi, biro lang kayo naman. Okay? So alam niyo na dapat gawin na tangkilikin yung produkto ha. Eto na. Okay? Procrastination. Okay? Hindi ho to yung gatas, nung carnation, iba po yung carnation, Baka iniisip nyo, carnation, iba po. Hindi po. Procrastination, ano ho to, yung manyana habit, yung, hindi, mamaya na, ganyan, mamaya na. Diba? So guys, alam hindi ka alam mo yun, late ka uma-action ganyan. The end of the day, tatalunin ka nan. Di ba? Parang ganito. Hello, 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 hello. Hello, nakikinig po. Narinig ako. Malinaw ako. Thumbs up po kayo. Thumbs up lang. Iyon. Yan, salamat po. Ganito lang yan eh. Ikaw na lang mismo, isipin mo na lang, ikaw yung may-ari ng isang kumpanya. Ikaw yung may-ari ng isang kumpanya. Gusto mo ba yung empleyado mo, puro mamaya na? Gusto mo ba yan? Pangalawa,
Kung sakaling ikaw yung may-ari ng kumpanya, what if yung mga empleyado mo puro manyana habit? Meron. Palagay mo, magkakaroon ba ng growth yung kumpanya mo? Malamang. One thing is for sure, hindi. Di ba? So ngayon, sa ginagawa natin negosyo, yung mga bagay na delaying success to, guys. Delaying success. Di ba? Alam nyo ba, sino na yung nanonood ng boxing? Nanonood kayo ng boxing, ilan dito, mga kalalaki. Alam nyo ba may points yung pinakamaraming napakawalan na suntok? Alam nyo ba yan? Kasi kailangan nyo, kailangan mong kumuha ng opportunity eh. Remember, opportunity happens to those people na nag-execute. Hindi yung nag-wait lang ng nag-wait. Di ba? Execute. Kailangan alam mo yun, pumapalaga, umaakit ka. Di ba? Okay yung ano. Pero, guys, make sure na yung mga kilos mo, okay, for example, may pagkakataon na pwede mo nang gawin. Gawin mo na ngayon, huwag mo na ipagpabukas. Kasi bakit? Pagka pinatagal mo pa yan, parang alam niyo naman yung majority dito man, dumaan naman tayo sa elementary, tama po ba? Sino na una? Sino na una? Yung pagong o yung kuneho? Alam niyo na yun eh. Tama po ba? Alam niyo sa totoo lang yung kwentong yon, simple lang siya pero meron siyang lesson na ituturo sa atin. Na pag sineryoso mo yun, may matututunan ka talaga. Kahit na gaano kabilis yung kuneho, di ba? Pero tutulog-tulog siya. Di ba? Tetenga-tenga siya. Pahinga-pahinga siya. Pa-relax-relax siya. Kahit mabagal yung pagong, basta consistent yan, dire-diretso, guys. Mas magsasucceed. Alam niyo na yun, nangyari sa story, di ba? Nag-succeed eh. Naunahan ng pagong yung rabbit. So, ganun din sa buhay natin, di ba? Bakit kailangan mong mag-try ngayon na, execute. Alam mo, bakit doon ka gagaling? Doon ka gagaling. Di ba? Para yung boksingero nga, sabi ko nga sa inyo, mas marami kang papakawalang suntok, mas mataas yung chance na may tatama. Di ba? So, ganun din sa atin, sa ginagawa natin, sa business na ginagawa natin. Pag puro, bawa, training, mamaya na, inviting ko to, mamaya na, i-set mo yung prospect mo, mamaya na, inviting mo to, mamaya na, latagan mo na sa ganito. Hindi, bukas na lang. Ay, naku po. Yung kakabukas mo, mamaya mo, magugulat ka. Pag mayroong mga tao na agresibo, mabibilis, magugulat ka, yung prospect mo, kinakausap na nila. Yung mga ini-expect mo na, alam mo yun, na ito, mag-join sa akin to, ito, positive to, ito, pwede to ko sa, magugulat ka, nag-join na sa iba. Bakit? May mga agresibo eh. Di ba? Daig ng maagap ang system rag yun yung gawin natin. Okay po ba yan? Manya set aside na natin yun. Huwag na natin gawin yung Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Para at least yung bukas, iba na yung gagawin mo bukas. Kasi nagawa mo na ngayon. Okay po ba yun? At alam niyo ba, bigyan ko kayo ng anting idea. Ito ang nagkwento nito kung tag nito. Kung kilala nyo actually, nung nakaraan kasi, nanood kasi ako ng lumabas lang siya sa aking newsfeed, yung si Chris Bosh, kung may mga nanonood dito ng basketball. Si Chris Bosh ay member ng Miami Heat. Okay, 3-time champion sila. Okay, 3 beses sila nag-NBA champion. At one time, parang Olympics nun, parang Team USA, okay, kasama siya doon. Ang goal ni Chris Bosh, sabi niya, kailangan ako yung mauna sa breakfast namin. Kailangan mauna ako sa breakfast namin. Kailangan maaga ako magising. Kailangan ako yung pinakamauna doon. Pag nagpatawag na ng breakfast, kailangan ako yung unang-unang dadating doon. Ang ginawa ni Chris Bosh, alam nyo, gumising siya na maaga. Siguro ang sabi niya doon, mga around 4:30 or 5 a.m. Gumising siya na maaga para mag-breakfast. Alam mo, pagdating niya doon sa venue na kung saan sila magbe-breakfast, alam mo kung sino yung naabutan niya? Alam niyo kung sino yung naabutan niya doon? Okay, ganito. Pagdating niya doon sa venue kung saan sila magbe-breakfast, naabutan niya sino? Naabutan niya si Kobe Bryant.
Kilala niyo si Kobe Bryant? Oo, siguro yung mga iba naman dito, yung mga kalalaki niya, naabutan niya si Kobe Bryant doon. At alam mo yung malapit na part, nung nakita niya si Kobe Bryant, alam mo kung ano, si Kobe Bryant nung nakita niya, pawis na pawis na. Si Kobe Bryant, may yellow na. Alam mo, di ba pag nagbabasketball, yung tuhod nila ni yellow yan eh. Para mas mabilis yung recovery. So ngayon, sabi ni Chris Bosh, teka lang. So gumising ako, sabi natin, dumating ako dito ng 4:30 para ako yung mauna. Pero si Kobe Bryant, pagdating ko, pawis na at mukhang nakapag-workout na, nakapag-exercise na, nakapag-training na. So ibig sabihin, si Kobe Bryant, mas maagang gumising kaysa sa kanya. Mas maagang nag-prepare. Tanong ito, sino si Kobe Bryant? Isa sa mga successful, isa sa mga legend sa basketball. Anong point ko? Okay? Kung bakit niya, kasi nung in-interview siya, bakit siya ganon? Ang sabi niya ganito, bakit siya maaga? Para marami siyang matatapos. Kasi kung gusto mo daw maging great, dapat maaga pa lang, kumikilos ka na, sinisimulan mo na yung araw mo. Para mas marami kang matatapos. Mas maaga ka magsisimula, mas maaga ka matatapos. Mas marami ka pang pwedeng gawin. Yun yung sabi niya doon. So no wonder si Kobe Bryant, isa sa mga successful na basketball player. Kung tutuusin, magaling, maraming mas malaki sa kanya. Mas maraming mas mabilis sa kanya. Tama ba? Pero bakit siya yung ganun? Kasi nga, yun yung habit niya eh. Walang procrastination. Di ba? Agad. Okay, kaya nga may term, 'di ba? May term dun sa mga 'di ba may term natin na tinatawag na Mamba mentality, 'di ba? So 'yun. Ibig sabihin strong mentality 'yun. Okay ba 'yun? So I hope sana may natututunan kaya okay. So proceed tayo next. Panglima, ito na. Reinventing the wheel. Okay? Reinventing the wheel. Ano ibig sabihin niyan? Sir Erwin, ganito. Ano ang shape ng gulong? Ano ang shape ng gulong? Ayun, yung iba sumasagot square. Walang square na gulong. Isipin mo na lang yung gulong square. Paano gaandar yun? Tama po ba? Walang ganon, di ba? Okay. Ang gulong po ay bilog. Okay po ba yun? Pwede ka bang gumawa ng gulong na triangle yung shape? Pwede. Hindi. Rectangle kaya? Rectangle. Pwede rectangle yung gulong, rectangle. Hindi. Ano pa ba? Ang shape niya diamond. Pwede. Hindi. O ito na lang. Oblong. Oblong. Gulong oblong. Pwede hindi. Di ba hindi pa rin, kahit na medyo malapit na siya sa bilog, hindi pa rin pwede. Di ba? Kaya nga minsan pag nagbibisikleta, uy, yung gulong mo oblong na yan. No? Di ba? Hindi. So guys, ang ibig sabihin dito, reinventing the wheel, pag may sistema na ginawa, if I were you, sundin natin. Wag mo nang ibahin. Wag mo nang ibahin. Okay? Kung may sistema na existing, pwede kang mag-suggest for improvement. Okay? For improvement. But kung meron ng existing na system, okay, na umaandar, generating, so ang gawin natin, okay, mas improve pa natin ng improve, di ba? Parang gulong, di ba? Ang gulong bilog yan eh. Hindi mo na pwedeng ano yan eh. Hindi mo na pwedeng ibahin yung shape niyan eh. Pero alam niyo ba ang gulong ng sasakyan na ini-improve pa? Alam niyo ba 'yun? Bigyan ko na. Alam natin na iikot yan. Iikot ang gulong kasi bilog. Tama po ba? At kung ang kotse na sasakyan, ang gulong niya bilog, iikot yan, aandar yan. Pero alam nyo ba, marami pang nag-aaral kung paano mapapabilis yung ikot ng gulong. Ano ginagawa nila? Kaya pansinin nyo, maraming tire company, Michelin, ano pa ba yung mga alam nyo, yung mga may motor dito, ang dami, di ba? Ang dami, Pirelli, di ba? Ang daming gulong. Daming gulong, di ba? Kasi bakit? Nag-iisip sila ng way para mas mapabilis yung ikot ng gulong. Alam niyo ba ngayon, meron ding inimbento na hindi na mapa-flat yung gulong mo.
Oh, alam niyo ba 'yon? May ganun na po ngayon. Yung gulong mo hindi na mapa-flat kahit matusok pa yan ng ano, alam mo yun, matusok yan ng pako, walang problema. Madaan ka sa ano, sa mga malalaking bato, yung ano, yung mga matutulis yung mga bato, walang problema, kayang-kaya. Guys, search nyo sa YouTube. Ako personal, nakita ko eh. Search nyo sa YouTube yon yung gulong, yung tire na hindi mapa-flat. Sobrang tindi. Iba nga lang yung itsura niya compare sa mga traditional na gulong na nakikita natin. Pero still bilog pa rin siya. Okay? Hindi na re-invent yung gulong. In-improve yung gulong. Ganun din sa ginagawa natin sa negosyo. Di ba? Huwag mo siyang ibahin. May sistema tayo dito. Ang gawin mo lang, i-improve mo lang. Pero make sure, before you improve it, hingi ka ng suggestion sa mga sponsors mo. Okay po ba yan? Para mas smooth yung ano natin, pag-execute ng mga bagay-bagay. Okay po ba yan? May natututunan so far? Sige po, tuloy ako. Ayun, eto na. Okay. I think kulang yata ako ng L dito. Okay. Taking rejection personally. Sa madaling salita, pagiging madamdamin. Wow. Oh. Ay, di ba? Oh, girl, ito din, tinan mo. Taking rejection personally. May kasabihan nga eh, if you correct uh, 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 a moron, magagalit siya sa'yo. Okay. If you correct a wise man, okay, ma-appreciate ka niya, magpapasalamat pa siya sa'yo. Okay? Kasi bakit? Maraming tao hindi nagiging successful. Bakit? Ayaw nang nare-reject. Ayaw. Actually, yung rejection, it's one, ano yan eh, marami kasing, ano eh, yung rejection sometimes, it is redirection. Okay, guys? So, then, don't take it personally. So, minsan, in our life, di ba, rejection, kailangan ano lang eh, maging ano ka lang, kumbaga, okay lang, tanggapin mo. Okay, yun yung nangyari. Okay lang, move on ka lang kagad. Lagi niyo tatandaan, guys, rejection, eh, normal sa buhay yan. Normal sa buhay yan. Okay po ba yan? Pumara ka ng jeep, hindi ka sinakay, rejection. Tama ba? Tinawagan mo yung crush mo, hindi ka sinagot, rejection. Di ba? Nagets nyo, guys? Normal yung rejection, pero hindi ka naman dapat magpa-apekto dun. Okay po ba yan? Kasi the moment na kumukuha ka ng pangarap, normal ang rejection. The moment na mayroon kang gustong kunin na maganda, okay, expect maraming rejection. Okay? Normal yun. Okay po ba yan? At diretsuhan sa buhay natin, marami na tayong nadadaan ng rejection, pero yung iba nga hindi na natin pinapansin eh. Di ba? Hindi natin pinapansin. Sabi nga eh, you're not, kumbaga, you're not getting, yung problema mo hindi yan humihina eh. Nagiging malakas ka lang. Okay po ba yan? Kasi bakit? Natututo ka na mag-handle ng mga bagay-bagay like yung especially yung rejection. Alam mo yun, pag yung alam mo yun, ako share ko kayo ng konti. Alam mo yung ano, pag may mga ganyan, halimbawa may mga nag-reject sa inyo, alam mo, ito na lang isipin mo. Plano si Lord eh. Oh, yun na lang isipin mo. Hindi, iba siguro plano niya. Okay lang yun. Move on sa madaling salita. Move on ka lang. Move on ka. May kakilala ka, kaibigan ka, inintroduce mo negosyo, hindi naniwala, hindi nag-join sa'yo ngayon. Okay lang, move on ka lang. Kasi bakit? May plano si Lord sa'yo eh. Di ba sabi nga, for I have great plans for you, declares the Lord. Di ba? Philippians yun. Di ba? So, anong point ko? Hindi tayo dapat masyado magpa-apekto sa rejection. Normal ang rejection, guys. Imagine mo to. Tingnan mo to. Nakikinig ang lahat. Imagine mo, Jesus Christ nga, oh. Mahal na mahal tayo, di ba? Anak ng Diyos, di ba? Anak ni God, sinugo niya dito. Imagine mo, nireject pa nga ng mga tao, eh. Di ba? Nagmimilagro na yun, ha? Nagmimilagro na. Nagpapagaling na. Di ba? Ang dami niya ng milagrong nagawa. Di ba? Pero nire-reject pa rin, eh. Anong point ko? So, normal po ang rejection. Pero at the end of the day, nagalit ba si Jesus sa mga nagre-reject sa kanya? Hindi. Move on lang. Pinag-pray niya lang. Di ba?
Kasi 'di ba sabi nga nung ano nang nakapako si Jesus, 'di ba sinabi niya, "Forgive them, Father, for they have sinned," 'di ba? They don't know what they are doing, 'di ba? Imaginein mo, 'di ba, yung mga nangre-reject sa kanya, siya pa yung hindi po nila alam yung ginagawa nila, 'di ba? Patawarin niyo sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Imaginein mo, guys. Ganun din sa atin, 'di ba? Halimbawa may nang-reject sa'yo, ayaw, di okay lang. Hindi niya pa kasi naiintindihan. Move on. Next chapter ng buhay mo, 'di ba? Ba't pag ni-negative ka ba or hindi nag-join sa'yo yung kaibigan mo, luluwa ba yung mata mo? Yung kaibigan ko, hindi sumali, lumabas yung mata mo. May ganun ba? May ganun bang pangyayari, di ba? Yung nag-present ka ng nag-share ka ng video sa sa pinsan mo or sa kamag-anak mo, nung shinare mo, ay sabi niya, ay pangit yan, di totoo yan, ganyan. After mo ba sabihin yun, nabungi ba yung ipin mo? Nalaglag yung ipin mo. Di naman ganun eh. Kung hindi may kamamatay, guys, kung hindi may kamamatay, push mo. Yeah. Kung hindi may kakamatay, okay. Pangalawa, wala ka namang masasaktang tao. Wala kang maaagrabyadong tao. Gawin mo siya. Yeah. As long as you have pure intention. Parang ganito, bigyan ko kayo ng idea. Alukin, may nauuhaw, alukin mo ng tubig. Sir, nauuhaw ka ba? O ito tubig. Hindi, ayoko. O bala ka. Basta ako, inalok kita. Magagalit ka ba kasi hindi niya tinanggap yung tubig nyo na inalok mo? Kung ayaw niya, okay lang. Shot pag nauuhaw eh. Di ba? Ganun din po sa buhay. Di ba? Pag ayaw nila, tanggapin natin. Hindi lahat kasi ng tao natin. So, ayaw mo lang. Okay po ba yan? Next tayo. Ayun. Lack of initiative. Ako, importante to. Guys, focus tayo dito. Lack of initiative. Walang pagkukusa. Naku. Alam niyo naman yan. Di ba? Sabi nga nila, ang may tinanim, di ba? Siyang may aanihin, di ba? Ang may taong, pag may sinuksok, nakuha ng mandurukot. Di ba? Naunahan ng mandurukot pala. No? Hindi, kidding aside kayo naman. Hindi, what I'm trying to say is, yung pagkukusa na yan, na yan eh. Nature na dapat natin yan. Yeah, hindi na kailangan sabihin. Parang ganito yung pag-attend mo dito, hindi na dapat inutusan. Di ba? Kailangan yung willingness mo nandun. Kasi sabi nga nila, mahirap gawin to kung ikaw mismo, yung willingness mo wala. Di ba? Kaya if I were you guys, make sure na pag may mga ganitong klaseng training, gathering, di ba? Make yourself present. Hindi na kailangang hahanapin ka pa, di ba? O sana ganyan. Dapat ikaw na mismo magkusa ka. Kasi bakit? Hindi naman kami gusto na kumita ka, di ba? Ikaw naman yung gusto kumita. Tama ba? So, dapat andun yung eagerness mo, yung willingness mo na aralin yung negosyo, bigyan to ng panahon, i-workout siya, di ba? Kasi maraming tao hindi kumita dito kasi ang rason, hindi nila ginawa yung part nila, hindi nila tinrabaho yung negosyo. Wala silang self-initiative, kumbaga. Kasi yung mga sponsor natin, may initiative yan, talagang gagawa ng training, parang ganito, pwede namang wala naman tayong gantong gathering, di ba? Pero, di ba? Kailangan namin gawin to eh, di ba? For the sake ng lahat eh, di ba? Parang ikaw din, sa part mo, kailangan, hindi yung initiative mo na gawin siya. Kailangan may pagkukusa. Okay po ba yan? Remember, hello guys, kahit hindi itong gawin natin, pag wala kang pagkukusa, mahirap yun. Okay, kahit hindi yung negosyo na ginagawa natin, kahit iba'y gawin mo, pag ikaw yung tipo ng taong, alam mo yun, yung tipo ng, mahirap yun. So if I were you, kailangan nasa sayo. Willingness, sa madaling willingness. Di ba? Kasi sabi nga niya, walang makakapigil sa taong willing. Okay po ba 'yun? Para sa pag-exercise lang, hindi gaganda ang katawan mo ng ibang tao yung magbubuhat para sa iyo. Hindi gaganda katawan mo kung ibang tao mag-exercise para sa iyo. Kailangan ikaw mismo. Ikaw. Ownership. Akin 'to, kailangan ako yung mag-initiate dito. Ako yung may initiative ako dito. Okay po ba 'yon? Next. Okay. Nako, ito. Listening to dream stealer. Nako. Pakikinig sa mga maling paniniwala. Yan, sige po.
Actually, maling paniniwala at ano yan, galing yan siyempre sa mga tao. Alam niyo naman yun. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Di ba? Maraming ganyan. Actually, yung listening to Dream Stealers na yan, maraming tayong di masenso dahil dyan. Isa yan sa mga factor na naging kultura. Okay, naging kukultura na ng ilan. Di ba? Sabi ko nga, ano yan eh, yung mga problema na nabanggit natin kanina, ipansinin nyo, para magkakamag-anak lang sila, no? Connected eh. Di ba? No, ito, kung nag-negative self-talk ka, lumalabas na sa'yo, alam mo ba, ninanakawan mo na rin ng pangarap yung ibang tao. Di ba? Kasi nag-negative ka na eh. So, lumalabas na, nagmamanifest na sa'yo. Diba? Naisa sa buhay mo na yung iniisip mo eh. Alam mo yun, nagiging ganun ka na. Alam mo yun, nahahatak mo na kahit yung iba. Diba? So if I were you, listening to Dream Stealers, wag kang papayag. Diba? As long as alam mo, sabi ko nga yung ginagawa mo, for the greater good naman. Diba? Para naman sa tama. Diba? Focus ka dun. Dream Stealers. Kasi merong ganito, bigyan ko kayo ng onting idea. Okay. Re-relate ko din dun sa naging isang topic natin kanina. Meron kasing tinatawag na constructive criticism. Ano yun? Yung tipong, yung way ng, ano niya, parang feeling mo kinikriticize, critic kumbaga. Pero ang bottom line yan, ang gusto niya lang naman, for your own, growth din. So, dun sa mga ilan, kung familiar kayo dun sa thesis, merong panel dun. So, sila yung magiging critic mo. So, ganun din dito. Dream Stealers, diyan lang yan, sa labas lang yan. Dami niyan. Okay lang kung nasa labas, wag lang yung nasa loob mo. Wag lang ikaw yan. Okay ba yun? Ulitin ko ulit okay lang na ibang tao yan. Okay lang yung nasa labas yan. Okay lang na ano yan na outer force, outer energy yan. Okay lang yan kung nasa labas. Wag lang yung ikaw. Kasi mahirap yan. Kasi ang daming tatamaan yun. Pag ikaw na yan, syempre, lack of initiative, wala ka na. Kasi hinahatak mo na yung sarili mo eh. Diba? So guys, ang solution dito, listening to Dream Stealers. For example, social media mo, Facebook, or kung ano ginagamit mo. Kung may mga negative doon, unfriend mo muna, okay? Unfollow mo muna. Ganun talaga. Oo, may mga taong hindi makakaintindi sa'yo. Di ba? May mga taong hindi pa na-appreciate yung value mo. Di ba? May mga ganun talaga. Given yun. Oo, given yun. Parang ito, may kukwento ako sa inyo. Sino gusto ng kwento? Yan. Thumbs up kayo kung gusto niyo ng kwento. Thumbs up kayo ganito. Iyon. Okay. Merong isang bata. Okay, yung batang ito, okay, binigyan siya ng kanyang kaibigan, matandang kaibigan, ng isang bato, grow about this size, mga ganito. Ganito kalaking bato. Ang sabi niya ngayon ganito, tago na lang natin sa pangalang Bogart yung bata. Sabi niya, Bogart, ganito gawin mo. Itong batong to, riregalo ko to sa'yo. Regalo ko to sa'yo, ha? Kasi naging mabuti ka sa akin, okay? Hindi mo ko, kumbaga, naging maayos yung pakikitungo sa akin. Ito, bibigyan kita ng regalo. Itong batong ito, okay, may papagawa ko sa'yo. Okay? Ang unang gagawin mo, okay, pupunta ka sa palengke. Palengke, okay? Ngayon, pag pumunta ka sa palengke, yung batong yan, i-display mo dun sa palengke. Ngayon, pag may lumapit sa'yo at tinanong, okay, kung magkano yung batong yan, ang sabihin mo lang, gaganto ka lang. Ganyan. Okay? Tinanong ka, magkano yan? Sabihin mo lang ganun. Pero wag mo ibebenta, ha? Wag mo ibebenta. Wag mo ibebenta. Ngayon nakinig si Bogart. Alam mo ginawa ni Bogart? Kinuha yung bato, pumunta ng palengke. Pagpunta ng palengke, nilapag niya, dinisplay niya doon. May mga dumadaan. Pero merong isa lumapit. Sabi niya, wow, iho, ang ganda ng bato. Gusto ko siya ilagay sa garden ko. Magkano yung batong yan?
sabi ni anong instruction kay Bogart pag may nagtanong? Anong gagawin niya daw? Pag may nagtanong, hindi niya sasabihin yung presyo, ang gagawin niya lang, gaganto lang siya. Okay? Gets niyo? So, tinanong siya, Iho, magkano ba yung batong yan? Sabi ni Bogart. Okay. So, 20 pesos. O, ito 20. Akin na, bibiling ko na yan. Tapos, gumanon siya. Di ba sabi ang instruction sa kanya, wag ibebenta. Tapos, bumalik siya. Ngayon, kinuha niya yung bato, bumalik siya doon, kinausap niya ulit yung kaibigan niya. Sabi niya, Manong, yung batong niregalo niyo sa akin, binibili sa akin. Oh, magkano binibenta? Magkano binibili sa'yo? 20 pesos. Okay. O, so ngayon ganito. Next mong gawin, okay, punta ka tag nito, sa, sa mall. Punta ka ng mall. Tapos yung batong yan, i-display mo dun sa mall. Okay ba yun? Tapos, pag may nagtanong sa'yo kung magkano yung batong yan, anong sasabihin mo? Gaganto ka lang. Okay? Gaganto ka lang. Tapos, wag mo ibebenta yung bato. Okay po. Pumunta siya ng mall, dinisplay niya yung bato. May pumunta, Amerikano. May bit-bit na camera. Sabi ng Amerikano, wow! That's a beautiful stone. Ginagawa, pinipicture-picture nung foreigner, Amerikano. I like that stone. Sabi niya. Ngayon, sabi nung foreigner, tinanong, hey man, how much is for that stone? English. Bogart, kumamot. Di maintindihan eh. Sabi niya lang ganon, 2. Ganyan shoot. Oh, I see. So, 20,000. Okay, I will give you 20,000. Sell me that rock, sabi niya. Di ba ang instruction kay Bogart, huwag niyang ibebenta. Ginawa niya, kinuha niya yung bato, tapos umuwi na siya. Kinausap niya, nagmadali siya. Sabi niya, Manong, yung bato kanina, binibili ng foreigner, 20,000. 20,000 yung bato. Ano ba, dapat ba binenta ko na? Sabi nung Manong, hindi, wag, tama yung decision mo. Ngayon, ito muna gagawin mo. Next mo pumunta ka sa stone collector. Yung nangongolekta ng mga diamond, yung mga ruby, 'di ba, yung mga sapphire, pumunta ka doon. Tapos i-display mo yung batong 'yan. Doon sa auction. May auction kasi. Punta siya, Bogart. Dinisplay niya ngayon yung bato doon malapit sa auction. Ngayon yung mga tao nagulat. Nagulat doon sa bato. Sabi niya, boy, iho, grabe ah. Bakit kami dalang ganyan? Alam mo ba yung batong yan? Napaka-rare niyan. Alam mo ba? Sobrang hirap makakita niyan. At in order na makakita ka niyan, sobrang ibang pagmimina yung kailangan mong gawin. Gusto kong mabili ang batong yan. Lalagay ko sa collection ko yan. Magkano mo binibenta yan? Alam mo sabi ni Bogart? Gumanyan lang siya. Ganon. Japan. Sabi niya, magkano? Ganyan. O sige, bibiling ko ngayon yan. 2 million. Ngayon na. Akin na, ibenta mo na sa akin yan. Kaso nga lang, instruction kay Bogart? Huwag ibibenta. Umuwi siya. Tumakbo si Bogart, bitbit yung bato. Pagdating niya, sabi niya, Manong, hinihingal siya, hinahapo pa. Manong, dinala ko na siya dun sa stone collector. Yung batong sinasabi mo. Binibili sa akin 2 milyon. 2 milyon yung bato. Imagine mo itong batong to, 2 milyon. Sabi ngayon nung stone collector, sabi ngayon nung Manong, yung nagbigay na. Ngayon, Bogart, tatanungin kita, saan mo gusto dalin yung batong binigay ko sa'yo? Sa palengke ba? Sa mall ba? O dun ba sa stone collector? Ikaw yung mag-decide. Anong lesson ng story? Ganito. Okay? Yung value mo, dalin mo dun sa lugar na makaka-appreciate sa'yo. Nagets siya, guys? Kung sa isang lugar, kung nasan ka ngayon, hindi ka na-appreciate, huwag ka magstay dyan. Okay?
Kung saan ka nabibilang hindi ka na-appreciate, hindi nakikita yung value mo, hindi ka napapahalagahan. Huwag ka. Huwag ka doon. Kasi hindi yun yung value mo. Okay? Lagi matatandaan. Okay? Yung value mo, importante yan. Hindi man na-appreciate ng iba, pero may mga tao na makaka-appreciate yan. Okay? Lagi niyo tatandaan yun. Ngayon, parang ikaw, saan ba dadalhin yung sarili mo? Di ba? Doon ba sa makaka-appreciate sa'yo? O doon ba sa parang ang baba ng tingin sa'yo? O doon ba sa walang pakialam sa'yo? Saan mo dadalhin yung sarili mo? Gets mo yan? Kasi, kung nasan yun, andyan yung dream stealers. Pero at the end of the day, it's up to you to value yourself. Okay po ba yan? May natututunan? Then, next is, panghuli. Okay? Abusing your sponsor or yung taong tumutulong sa'yo. Or yung taong Tagalogin na lang natin, pang-aabuso ng tao. Okay? Marami ano yan eh. Maraming ibig sabihin kasi yan eh. So, abusing like, for example, yung they taking you for granted. Diba? Hindi, dyan naman yan eh. Hindi, sige, okay lang yan sa kanya, ganyan. Abusing na yun. Diba? Kasi alam mo na nandyan siya para sa'yo. Alam mo na pinahahalagahan ka niya. Abusing na rin yan. Part of abusing na yun. Di ba? Yung tipong alam mo kasi tutulungan ka niya, yun yung sinabi niya, yung pinangako niya. Pero ikaw mismo, tinake advantage mo yun. Diba? Okay lang yan. Di, okay lang yan. Di magagalit yan. Okay lang yun. Pero at the end of the day, by the word itself, pang-aabuso ng tao, guys. Diba? Ikaw na lang mag-decide. Ikaw na lang mismo sa sarili mo. Ikaw na lang magsabi. Yung pang-aabuso ba, meron ba tinutulit na maganda yan? Yeah. Yung abusuhin mo nga lang yung sarili mo eh. Di ba? Abusuhin mo yung sarili mo, may dudulot bang maganda yan? Wala. Tama ba? Yung mga abuso ka pa ng ibang tao, may dudulot bang maganda yan? Lalong wala. Di ba? So, sa ginagawa natin negosyo, for example, may mga taong tumutulong sa'yo. Di ba? May taong mag-guide sa'yo. Sa totoo lang, i-treasure natin yun. Okay? I-treasure natin yun, pahalagahan natin yun. Kasi, hindi lahat ng tao may intention na tulungan kang, kumbaga meron silang sincere na intention na tulungan ka. Maraming tao kasi nandiyan kasi may mapapala sila sa'yo, di ba? Andiyan sila kasi alam nila mapapakinabangan ka nila, pero pag wala ka, wala silang pakialam sa'yo. Yeah? Kasi wala naman silang mapapala sa'yo. Eh. Guys, wag tayong maging ganun. Wag tayong maging parasite or wag maging ganun. Lagi natin tatandaan. So, every time, for example, sa ginagawa natin ng negosyo, in-abuse mo yung upline mo, puro siya yung pinag-ano mo, ikaw gumawa nito, ikaw. At the end of the day, yung upline mo or yung sponsor mo, gagaling yan. Pero ikaw as an individual, kung lagi mong pinapagawa sa kanya, ikaw mismo, hindi ka gagaling. Hindi ka ma-develop as a person. Di ba? So, dapat, alam mo yun, yung tipong, kailangan ikaw din mismo, magkaroon ka ng, like what I said, self-initiative. Diba? Abusing your upline. Sa totoo lang, kasi yung sponsor nyo nandiyan yan eh. Given yan eh. Aalala yan, tutulungan yan. Gagabayan kayo yan. Huwag nyo lang alam nyo na yun, di ba? So, huwag natin take advantage. Take it for granted, di ba? Kasi ang sponsor nyo, tao rin yan. Tao rin yan. May feelings din yan, kagaya mo. Di ba? Napapagod din yan, kagaya mo. Di ba? Naapektuhan din yan, kagaya mo. Di ba? Kasi so happen na pag nagiging leader lang talaga yung sponsor mo, they learn to how to adjust, di ba? Pero at the end of the day, yung sponsor mo, tao pa rin yan. Yeah. Kung may mga nababanggit ka, nasasabi ka, nagagawa ka,
end of the day, ano yun, may ano pa rin sa kanila yun. Di ba? So, wag natin gawin yun. It's a wrong thing. Okay? Meron akong kwento. Sino gusto ng kwento? Thumbs up Teo. Sino gusto ng kwento? Yun. Thank you sa lahat ng nag-thumbs up. Merong isang klase, okay? Sa isang classroom, biglang dumating yung teacher, yung terror na teacher. Okay. Ngayon, din yung mga estudyante niya, 30 students niya, sabi nung teacher, oh guys, okay, meron tayong surprise exam ngayong araw na to. Ay, nagulat ngayon yung mga estudyante. Oh, ganoon. Exam na naman, grabe naman yan. Ngayon, sige, ganito. Ibibigay ko sa inyo yung papel, ipasa nyo sa mga ano. Di ba, get one and pass, di ba? Ganun, di ba? Ngayon, ito yung makulit na part. Nung nakarating sa kanila yung mga test papers, ito. Papakita ko ng example. Nung nakarating sa kanila yung mga test papers, ito yung itsura. Okay? Isipin nyo, ito ko sa inyo. Ganito yung itsura niya. Isipin nyo, guys, focus kayo. Nakikita nyo ako? Kawain nyo ako sa monitor kung nakikita nyo ako. Kaway kayo. Kaway sa monitor. Yun. Salamat sa mga kumakaway. Thank you. Nakita mo talaga kung sino yung attentive makinig, di ba? Yan. Salamat sa inyo. Guys, ganito. Nung pinabigay na yung bond paper, ang style ng bond paper ganito. Nakikita nyo? Kita, di ba? Yung iba, hindi na nakita eh. Nakikita nyo ba? Merong itim na bilog sa gitna. Okay? May itim na bilog sa gitna. Ngayon, ang sabi ng teacher, ito. Sabi ng mga estudyante sa kanila. Sabi ng teacher sa estudyante. Ngayon, ganito, guys. Students, focus. Okay? Ilagay nyo, gumawa kayo ng essay regarding dito sa binigay ko. Okay. Binigyan sila 15 minutes. Gumawa sila ng essay. So, sulat sila. Okay. Ano yung napapansin nyo? Ganyan yan. Sulat sila. Ganyan. Sulat. After 15 minutes, pinasa yung mga papel. Habang chinechikan nung professor, yung mga ginawa nila na essay regarding, alam mo, halos lahat ng estudyante niya, alam mo anong nasulat. Umikot lang lahat ng sulat nila, ng essay nila, lahat ng sinabi nila about dito, sa dot, sa gitna. Puro dito lang yung focus nila. Okay? After nun, pinaliwanag ng professor. Alam nyo guys, mayroon ako ipapaliwanag sa inyo. Halos lahat kayo, ang sinulat nyo towards doon sa tuldok sa gitna. Doon sa dumi na nasa gitna. Okay? Pero never nyong na-appreciate yung puti, yung cleanliness ng bond paper na binigay ko sa inyo. Anong lesson? Minsan may mga tao na ang titingnan lang nila, hindi yung ng mga time na kailangan mo sila, kailangan kanila, 'di ba? Andiyan sila, 'di ba? Pero mas nag-focus yung iba dun sa kakulangan ng tao, 'di ba? Sa negosyo ginagawa natin. Yung sponsor mo hindi naman perfect yan eh. Yung apply mo hindi perfect yan. Tao rin yan. Tao yan. Kasi sabihin niyo sa akin sinong upline dito or sinong sponsor dito ang perfecto. Ako mismo magsasabi sa inyo sinungaling siya. Ako mismo magsasabi.
Ako mismo. Maaaring oo, masasabihin sa'yo, bubulahin kayo niya, no? Ganyan, ganyan, ganito. Pero sabihin niya, kung sabihin niya, perfecto siya sa lahat ng aspeto. Guys, walang ganun. Presidente nga, nagkakamali, nagkukulang eh. Di ba? So lahat, di ba? Sabi ko nga, tao rin ng sponsor niyo. Okay, tao rin. So, anong point ko? So, kailangan nandun tayo sa level of understanding ng bawat isa. Na kung saan, ganito, bigyan ko yung idea. Yung pera, andyan yan, given yan. Pag ginawa mo yung negosyo to, kikita ka. Kikita ka dito. Lalo na pag ginawa mo ng tama, ginawa mo ng, alam mo, ine-execute mo ng tama yung, yung mga words, yung mga script, di ba? Yung mga ganyan. Yung team mo, inaano mo. Well, kikita ka dito. Pero, never mo makakalimutan na maging tamang tao or maging mabuting tao. At the end of the day. Kasi anuhin mo yung may pera ka nga. Pero, alam mo yun, the end of the day, meron kang nagagawang mali. Di ba? So, hindi siya, hindi siya rewarding, guys. Hindi siya rewarding. At the end of the day, lagi niyo tatandaan, ang pera, pag namatay ka, iwanan mo lang yan dito sa lupa. Iwanan mo lang yan. Sige, iwanan mo sa pamilya mo. Kaya iwanan mo. Totoo naman yun. Tama naman yun. Pero at the end of the day, lagi niyo tatandaan, hindi lang perang naiiwanan dito sa lupa. Lagi niyo tatandaan yan. Hindi lang pera. Bigyan ko kayo ng example. Nakikinig ba lahat? Bigyan ko kayo ng mga idea. Tingnan mo to. Ngayong araw na to, alam ko, September 21, di ba? Kay Marcos to. Tama ba? September 21 yun eh. Tama ba ako? Alam mo, ngayon yun eh. Di ba kay Marcos? Ferdinand Marcos. I don't know kung anong, Si Marcos, nag-iwan siya ng malaking pera sa pamilya niya. Alam niyo yun. Tama ba? Sobrang laking pera nila. Ang dami nilang pera. As in million. Pero ito tanong, may naiwan ba sa magandang pangalan ngayon? Ako, I have nothing against with them. Hindi ko Pero at the end of the day, bakit siya nagpatuloy na nakakriticize? Kasi meron siyang naiwang At the end of the day, ganun eh. So, yung ibig sabihin, hindi lang pala pera yung naiwan niya. Actually, yung tingin ng tao sa pamilya niya pag inaano yung apelido niya. Tama ba? Nagigets niya doon? Yung tipong tingnan mo, parang ganito. Pag sinabi Marcos, ano yung naiisip niyo? Di ba? Ano yung naiisip ng ilan dito? Ganyan yan, di ba? Nagigets niyo? Nandun tayo, may pera sila. Pero at the end of the day, hindi mawawala yung connotation eh. Di ba? Yung tinatawag na may nakadikit pa rin sa pangalan nila. Parang ikaw, parang as of now, ikaw as a sponsor or kasi at the end of the day, magiging sponsor ka rin as a mentor. Anong gusto mo iwanan bagay sa mga tao mo? Di ba? Ano ipapamana mo sa kanilang mentality? Di ba? For the sake ng pera. Di ba? For the sake ng pera. Guys, lagi niyo natandaan, huwag tayong magpapabulag sa pera. Huwag tayong magpapabulag sa fame. Okay? Pangalan, fame. Alam niyo ba, bibigyan ko kayo ng konti bago ako matapos. Sana nakikinig din lahat. Alam niyo ba yung story ng si Jesus Christ is, okay? Kasi yung iba naman dito, di ba, meron kayong mga Bible study, di ba? Hello, malinaw ako? Thumbs up naman po kung malinaw ako. Thumbs up naman. Okay. Di ba yung iba dito, yung mga leaders, di ba, meron kayong mga Bible study, di ba? May mga ganyan tayo eh. Di ba? Meron kayong mga ano-ano sa team, di ba? Di ba ako nawala? Teka lang, parang nawala yata ako. Yan. Malinaw po ako. Yan. Di ba yung iba dito may mga Bible? Alam niyo sinasabi ko? May story sa Bible. I think nasa Matthew to. Okay. Pag hindi, search yun sa internet. Pero I think, teka lang. Alam ko nasa Bible. Nasa Matthew. Okay. Yeah, Matthew 4:1 up to 11. Okay. Ito yung kwento.
Si Jesus Christ nasa wilderness siya. Alam niyo ba, tinempt siya ni Satan? Tinempt siya doon ni Satan na, o sige, ganito, kalimutan mo na yung Diyos mo, yung God, si God. Ibibigay ko sa iyo lahat ng lahat ng karangyaan. Ikaw yung magiging hari dito sa lupa. Kumbaga fame and money, power. 'Di ba? Fame, money and power. Okay? Dun sinisilaw si Jesus noon. Pero at the end of the day, hindi niya tinanggap. Kasi alam niya hindi yun ang makakapagpalugod sa Diyos. Yeah. Hindi niya makapagpalugod sa Diyos eh. Ikaw, ask yourself. Di ba? Ask yourself. Kinokontrol ka na ba ng pera ngayon? Kinokontrol ka na ba ng fame ngayon? Kinokontrol ka na ba ng pagiging, alam mo yan? Di ba? Kasi, the end of the day, kung kakainin ka ng ganyang bagay, if I were you, assess yourself. Di ba? The end of the day, di ba? Ano yung may maraming pera pero alam mo naman kung saan papunta yung ano mo. Na at the end of the day, na nagiging alam mo, hindi ka nagiging mabuting tao. Di ba? Alam mo, nakaka nakaka-abuse, di ba? Nakaka negative ka ng tao. Yeah. At the end of the day, ang tanongin kita, yung pera, karangyaan na meron ka makukuha mo, is it worth it? Yeah. Is it worth it? Yeah. Kasi guys, although nandito tayo sa business, aminin natin, nandito tayo sa business, pero wag natin kakalimutan yung purpose natin. Yeah. Ano bang purpose mo? Ba't ka nandito sa lupa? Purpose mo dito para kung bakit tayo kinreate ni God, nasa Genesis yun, para maging tagapamahala niya. Para maglingkod sa Kanya. Okay? Hindi paglingkuran natin yung sarili natin. Yeah. Hindi yun. Kaya majority ng mga, may mga may pera, may mga yaman, pero hindi sila masasaya, hindi sila yeah. Kasi bakit hinahayaan nila yung bagay na yun yung kumain sa kanila? Di ba? So guys, sa akin, huwag niyo kalimutang maging mabuting tao. Ang pera nandyan lang yan. Yeah, andyan lang yan. Yeah. Ang pera hindi mabibili yung peace of mind mo. Lagi matatandaan yan. Ang peace of mind hindi mabibili ng pera. Although, oo, may mga, alam mo, maraming tao, maraming pera, pero bakit hindi sila makatulog sa gabi? Di ba? Marami naman silang pera. Yeah. Ako may mga kilala ako, may mga pera rin naman. Pero alam mo yun, binabagabag sila. Yung point ko. Mga sikat, mga celebrity, ba yung iba, nagpapakamatay pa nga yung iba eh. At the end of the day, hindi sila masaya eh. Yeah? Guys, ang pera, tool na ibinigay yan sa atin ng Diyos para gamitin. Hindi masama ang pera. Hindi masama ang pera. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na masama ang pera. Okay? Ang point lang niyan, ang pera, kung ang pera magpapasama sa iyo, guys, assess yourself. Assess yourself. Dapat ang pera, okay, ang pera kasi, ganito eh, ang pera, karangyaan, kapangyarihan, may kasabihan nga di ba? Gusto mo makita ang tao, karakter ng tao, ibigay mo sa kanya lahat. Bigay mo sa kanya lahat. Bigyan mo siya ng karangyaan, bigyan mo siya ng pera, bigay mo sa kanya yung power, bigay mo sa kanya lahat. Lalabas yung karakter niya, kung ano talaga siya. Okay? Kasi maraming tao dito sa atin. Ngayon, kasama natin as of now, meron tayong 128 participant. Bakit mo gusto yumaman? Ano bang gagawin mo dyan? Ano gagawin mo sa pera? Ano ba talaga gagawin mo? Bakit mo gusto yumaman? Yeah. Bakit? Kasi para may pagyayabang ka, iboboast ka. Di ba? Para kailangan maging malinaw sa'yo eh. Bakit gusto mo mag-pera? Saan mo ba gagamitin yan? Yeah. Assess mo yung sarili mo ngayon. Ano na ginagawa sa'yo ng pera? Pinapabuti ka ba yan? Yeah?
o alam mo yun, pinapasama niya yung tingin mo sa mga tao, di ba? Di ba? Guys, wag ganun. Wag niyo hayaan yung pera yung makasilaw sa inyo. The end of the day, sabi nga ah, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Tandaan niyo 'yan, di ba? Nasa Bible 'yan. Hindi siya nabubuhay sa salita, kundi sa salita ng Diyos. Okay ba 'yan? So sa lahat ng nandito ngayon, assess yourself. Gusto natin masenso. Yung mga bagay na diniscuss natin ngayon, ito yung mga bagay na alam natin hindi tama. Tama ba? Tama, di ba? Yung diniscuss natin ngayon, ito yung mga bagay na hindi tama para sa pag-asenso. Then guys, assess ourselves. Okay, ano ba nangyayari sa akin? Pinapabuti ba ako ng pera? O pinapasama ba ako na ito? Di ba? Para at least na-assess mo rin. Di ba? Para at least pag binibigyan ka ng biyaya, na-assess mo yung sarili mo, na itututok mo yung sarili mo papunta sa tama. Ay, teka lang, medyo teka lang, nag-iiba yata ako. Alam mo, sa totoo lang, pinakamahirap kasi tingnan yung sarili. Madali magturo ng pagkakamali ng iba. Pero mahirap tingnan yung yung personal na pagkakamali, yung mga, yeah. Mahirap 'yan. Okay po ba 'yan? Basta ang akin lang etong business na to, sabi ko nga, more on hindi lang siya pera-pera. It's more on personal character development. Kasi ang mga taong nagiging successful sa buhay, hindi lang naman yun yung tipong nagkapera lang bigla. Maraming mga binagi sa kanila yung aspeto. Pero sana, okay, sana yung mga changes na nangyayari sa'yo ngayon, okay, yung mga changes na nangyayari ngayon sa'yo, yung mga bagay na pumapasok ngayon sa'yo, sana makita mo sa tama, di ba? Kasi alam niyo kung bakit? Ang pera, di ba? Ang karangyaan, inas na pwedeng kunin sa'yo yan. Pag nakita, ganyan pala ugali mo, pag meron ka, sige nga, kunin ko nga ulit. Kunin ko ulit. Ganyan ka pala, nagiging ganyan ka pala, kapag nagkakaroon ka, sige, kunin ko ulit. Sige, tingnan natin. Mahirap yun. Di ba? Mahirap yun, guys. So, alam na natin yung mga maling kilos, pero at the end of the day, sabi ko nga, sentro dapat palagi, sigad. Pag sigad ang sentro ng ginagawa mo, mag-iisip ka pa lang ng mali towards sa kapwa mo, atras ka na eh. Ay, wait. Mali ito, mali. Dito tama. Tama ba? Nag-get siya, guys. Tama ba ako doon? Alam mo, mag-iisip ka pa lang ng mali sa kapwa mo. Ay, teka lang, wait lang. Wait. Mali. Mali itong iniisip ko. Basahin yung damit ko. Di ba? Saviors tayo. Di ba? Ano ba sinasave natin? Di ba? Ano ba sinasave natin? Baka sarili lang natin. Ang saviors, ang sinasave nito, marami. Okay? Ang sinasave nito, alam niyo na, di ba? By the word of self, may sinasave eh. Jesus Christ, sinave niya marami. Di ba? Nakatulong sa iba, tama. Di ba? Ang tanong, ikaw, sino sinasave mo? Ang sinasave mo ba personal? Di ba? Personal ba yan? Ang personal lang ba? Di ba? Guys, sabi ko nga, at the end of the day, sigad pa rin dapat ang sentro. Saviors. Naalala ko yung pangalan na to nung finormulate to. May taong nagtanong sa akin bakit ito. May taong nagtanong sa akin. Actually wala na nga siya ngayon dito. Basta yung ibang taong 'yon. Alam mo yun ng ilan dito. Nung tinanong niya sa akin 'yan, alam mo sagot ko lang sa kanya ito. Tayo magliligtas sa kahirapan. Yeah. So yun yung meaning nito. Okay. Alam na alam ko yung meaning nito kasi nandun ako nung ginawa yun eh. Di ba? Alam na alam ko yun. Yeah.
Kaya yung mentality ko during that time hanggang ngayon, kung paano ko nakikita nun, kung paano namin diniscuss nun, kung paano namin pinag-usapan, yung pinaka-idea nito, yun yung bit-bit ko. Ngayon, kung nandito ka sa team na to, anong bit-bit mo? Anong bit-bit mo? Anong bibit-bitin mo? Baka ang una mong ginaganto, ang una mong sinesave sarili mo. Di ba? Ang bit-bit mo. Nagets niya? So, being saviors, it needs, guys, tandaan niya, pag meron kang ililigtas, laging may kasamang sakripisyo yun. Di ba? Laging may kasamang. May mga kasama tayo dito na nasa serbisyo. Hello po sa inyo. Ako po from the bottom of my heart. Coast Guard ka man, Navy ka, PNP, Army, Marines, di ba? O ano pa pong o kung tanod ka man, di ba? Di ba? Or nurse ka man, di ba? Nandun tayo sa nandun ka sa level ng saving. Saving. Di ba? You know there's a risk, di ba? Pero hindi mo tinapansin yung risk eh. Sundalo ka may risk. Di ba? Police ka may risk. Coast Guard ka may risk. Marines ka may risk. Nurse ka may risk. Di ba? Pero you have to save eh. Di ba? Kailangan mo mag-save eh. Sometimes kailangan mo kalimutan yung sarili mo in order na makapag-serbisyo ka. Yeah. Gusto ko itatak to sa lahat dito na along the way. Magtagal ka. Meron akong natutunan attendan ko na mga bagay na makakatulong. I hope maganda or hindi. Pero I hope sana this night Ayan, wait lang po natin. Di pa may tapos, sir. natutunan ka na pwede makatulong sa'yo along the way. Hello? Hello? Yes Yan. po, naririnig Yun. po. Sorry. Okay, akala ko nawala ako eh. Yun. Yun lang. Ayun nga, alam niyo na yun. Yeah. So sana may natutunan kayong gabing ito na pwede niyong mai-apply sa mga buhay natin. So before matapos tong araw na to, assess yourself. Ano bang ginagawa sa'yo ngayon ng pera? Yeah. Para at least ma-assess natin yung sarili natin. Okay, siguro with that. Okay, so my name is Erwin. Okay, from the team of Saviors. Ayan, hello, sir. Okay. God bless sa ating lahat. So, yeah. Sino ba? Miss Miles or si Dayan? Hello, Miss Miles. Yan, okay na? Yan. Narinig mo ako, Miss Miles? Yes po. Ayun, Yes yan. po. Sige po. Thank you. Salamat po. God bless. Ayan. Grabe. Grabe ba? Mapapayak ako dun
So sabi naman natin kay Sir Erwin, ayan, maraming salamat Sir Erwin Praja. Ayan, so pa-type na po lahat ng hindi magta-type, ayan, hindi yayaman. So lahat po na magta-type actually talagang willing na willing po kayo na mabago yung buhay and sobrang daming natutunan. Sa totoo lang, and muntik na ako mapaiyak. Ayan, napa-saviors tuloy ako. Ayan, nakasuot tuloy ako ng saviors dahil kay Sir Erwin. So, siyempre loyal tayo sa sa napagsamahan siyempre. And akin lang maging saviors ka ng buhay mo. And siyempre isave mo yung mga tao na kaya mong isave kasi importante sa lahat yung maging saviors ng buhay. And ang buod po ng 93 Pitfalls ay nagpapatunay po na sabi nga nila, bago ka maging pusher, maging user ka muna sa lahat ng bagay. And huwag kang maninegative sa mga salarangan po ng nasa labas. Importante po ikaw. Kaya akin lang, maraming salamat sa iyo, Sir Erwin. Grabe ka. Kaya grabe, sabi ko, namimiss ko talaga yung ganitong mga bagsakan na talagang ang lalalim. Pero talagang kaya isa ko sa, alam mo yun, hindi talaga ako literal na nag-quit kasi maraming mentor na magagaling talaga na alam mo yun, na marami kaming natututunan sa bawat mentors, bawat nagsasalita na yung tiwala talaga na binibigay talaga sa kanila. Naintindihan niyo po na sana kayo din po ng mga lahat na nandito, no? Lahat po kayo na kahit hindi magaling yung mentors nyo, kahit po medyo kasi hindi walang perfectong tao, maniwala po kayo sa gagawin ninyo, maniwala po kayo sa kanya kasi alam niya ang gagawin niya, hindi po kayo ipapahamak. Naiintindihan niyo po ba yon? Kaya akin lang, ang 90 Pitfalls ay nagpapatunay po, tandaan nyo kung nag-take down note kayo lahat, nagpapatunay po na sobrang amazing na kailangan nyo mapatunayan sa sarili ninyo na kaya ko to, tandaan nyo to, na kaya nyo. Naintindihan nyo? Di ba? Kasi importante sa lahat yun Hindi pwedeng ang ibang taong magtitinag ng buhay na meron ka. Kailangan ikaw mismo magpapatibay ng puso't isip mo. Naiintindihan ninyo na kailangan sa larangan ng ganitong industry kasi first time natin lahat sa network marketing. Tandaan niyo pong mabuti, sobrang ganda ang leadership kasi ang pinag-uusapan dito. At hindi dito pinag-uusapan yung mga wala dito. Ang pinag-uusapan dito ikaw. Naiintindihan po ninyo. Kaya akin lang, sa iyo magsisimula lahat. Kaya kung nakikinig ka sa mentor mo, congratulations sa iyo. Sa lahat na nagtatanong, congratulations din sa iyo. Sa lahat po na nagte-training, sa lahat ng gathering, congratulations sa iyo. Kasi yan po yung magpapatunay na tama ang ginagawa mo at mali sila. Naiintindihan niyo po? Kaya akin lang, so remind ko na lang din po bago matapos, remind ko na lang din po, tomorrow, meron tayong OBP, malupit po ng mga speaker, talagang pinaka malupit na bukas ako, excite ko na lang kayo, sobrang galing, sobrang malupit yung speaker natin bukas sa OBP. Kaya wag kang mawawala bukas. Kaya lahat ng follow-ups, lahat ng guests, lahat po na gusto mong ipasok nyo na po bukas. Kasi bukas po matutunghayan nyo yung pinakamalupit na speaker po natin tomorrow. Okay po ba yun? Yung pinaka-founder ng Savior's Power Per System. Okay? Kaya ma-excite po kayong bukas. So, this coming Thursday, OFW, ayan, malulupit din po yung mga speaker natin. Kaya sa mga OFW, mag-vibrate ka na marami kang magiging OFW. Ipasok po natin ng Thursday 4 AM. So yun, marami po tayong matututunan din doon sa 101 ng OVP natin doon. And at the same time, meron po tayong gathering Thursday batch 1, 2, and 3. Ayan, malulupit din po ang magtotok. Ma'am Dayan, andyan po siya. So which is this coming Friday, yan, malupit po yung ating speaker by Friday. Kaya alam mo, sanayin nyo muna sarili mo na talagang everyday, every 8 o'clock ng gabi, ayan, payaman na tayo. So dapat lagi mong tatandaan, dapat nai-excite ka sa lahat po na nandito. Dapat nai-excite ka na every 8 o'clock, ibigay mo na yung sarili mo doon. Naintindihan? In this coming Sunday, ayan, so lahat po, aatin po tayo ng Mega Zizel ng buong company. Unlimited network of opportunities, nandun po tayo lahat, papasok po tayo doon, okay? So kaya sa may mga event po, ayan, doon na lang po muna tayo pumasok kasi ang lulupit ng mga speaker po doon, marami din tayong matututunan. In Sunday, yan, ano po tayo, so gathering po ng ating United Young Pairs, okay? So huwag tayong mawawala this coming Sunday, alright? And maraming salamat po dito sa lahat na nandito kasi alam mo sa totoo lang hindi ka nag-out, pinatunayan mo sa sarili mo na kaya mo mag-attend ng training dahil ikaw yung matututo at hindi lang kami. Okay? So hindi naman namin kayo iniwan kaya huwag kayong mag-iiwan. Okay? So ngayon, picture na po tayo lahat. Thank you so much po sa lahat. Thank you Sir Erwin.
Thank you, Ms. Dayan. Thank you sa lahat ng generals. Thank you sa core leaders. So, picture na po tayo. Open cam po lahat. Yan, sige. Okay, 1, 2, 3, smile. First page. Okay, 1. Wait lang. 1, 2, 3, smile. Second page. 1, 2, 3, smile. Last page. Wait lang ha. 1, 2, 3. Last page. Wait lang. Okay.